busy ka ba at gusto mo ba mag-apply ng or kumuha ng PSA Marriage Certificate Senomar through online? Good thing guys, nandito kayo sa video na to dahil sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung pinaka-convenient way kung paano po mag-request sa pamamagitan po ng psahelpline.ph. Kahit nasa bahay po kayo, sa pinaka-busy tao, kulang po yun sa time para asikasuhin po yung requirements. Good thing guys, nandito kayo sa video na to dahil sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung step-by-step procedure kung paano po mag-request ng PSA through online. Kaya kung gusto po ninyo malaman, panoorin nyo po yung video na to hanggang dulo dahil ang video na to ay makakatulong po sa inyo. Please stay tuned and please don't forget to subscribe. Gamit ng link na nasa baba na i-click nyo po yan, mapupunta po kayo sa website ng psahelpline.ph. Ang services po na ino-offer ni PSA Helpline.ph ay live birth, marriage contract, Senomar, at death certificate. So, gamit po ng phone, ito po yung makikita po ninyo sa bandang baba po. Makikita nyo po yung nationwide delivery of PSA certificate. So, 3 to 4 working days guys within Metro Manila at 3 to 8 working days naman po guys kapag outside Manila po kayo. Sa bandang baba naman po guys, makikita nyo po yung mga available certificate na pwede nyo pong i-request or i-order. Katulad na lang po ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, Senomar po na pwede nyo po i-order. Take note lang po na ang pwede pong mag-request po dito is yung first degree lang po ng family. For example, kung kayo po yung nanay ng mga bata or tatay ng mga bata, if kayo po yung anak na 18 years old above, pwede po kayo dito. Sa pag-order guys, i-click nyo lang po yung order. Mamimili po kayo kung ano po yung type na i-request po ninyo. Ang i-request ko po is yung birth certificate. I-click nyo lang po yung birth certificate, tapos accept the term and condition, and i-click nyo din po yung I consent and then continue po. Dito guys, mamimili po kayo kung sino po yung magre-request. Kung kayo po mismo yung magre-request, my own birth certificate po yung i-click nyo. Pero pag for someone, i-click nyo po yung for someone po guys. Dito guys, magpapakita po yung reminders na kapag kayo po yung magre-request, kailangan po ninyong i-provide po yung personal information po ninyo, kasama na din po yung government issued ID po. Na ipapakita po ninyo guys once na i-deliver na po yung birth certificate po ninyo. Sa first page po guys, yun po yung information na kukunin ni PSA Helpline.ph kung sino po yung nag-request. Kung kayo po yung mismo yung nag-request, make sure po guys, kung ano po yung information po na nilagay nyo dyan ay same po dun sa ID po na ipapakita po ninyo once na dineliver na po sa inyo. Pilapan nyo lang po yan guys, at sa bandang baba guys, mamili po kayo kung ano po yung government ID na meron po kayo. Tapos i-continue lang po ninyo. Dito sa bandang baba guys, mamili kayo ng ID. Actually, nag-accept po sila ng Philippine National ID at PhilSci Electronic Digital ID. Mag-select lang po kayo ng ID na meron po kayo, tapos i-continue nyo lang po. Sa second page guys, yung information po na lumabas dyan, yun po yung pangalan ng may-ari po ng certificate. Make sure guys na tama po yung spelling. At may nakalagay dyan guys na kapag kayo ay married na, kailangan na kung ano po yung nag-appear dyan is yung maiden name nyo pa din po. Sa third page naman po guys is yung sa father information po ninyo. May nakalagay po din dyan guys kapag no father's name sa certificate of live birth nyo po, pwede nyo pong i-click yan. Kung yun po talaga or wala po talagang nakalagay doon na father. Pero kapag meron po, make sure po na lagyan nyo po yan kasi kung ano po yung nasa birth certificate po ninyo, kailangan tugma po siya doon sa PSA po na kukunin po ninyo. Sa fourth page naman po guys is yung sa mother's name nyo naman po. Dapat po yung ilalagay nyo po dyan is yung maiden name po ng mother nyo sa pagkadalaga po. Continue nyo lang po yan at mapupunta po kayo sa birthplace kung saan po kayo pinanganak. Dito guys, ilalagay nyo lang po kung saang province po or municipality. For example, nasa Metro Manila po kayo pinanganak at sa Quezon City. Yun, Metro Manila and Quezon City lang po. Click to continue. Dito naman sa pang 6th page guys, ay tatanungin kung kayo po ay late registered or hindi. Kapag late registered po kayo, hindi po mag-provide kung kailan po kayo na-registered. At kung hindi naman kayo late registered guys, no lang po yung i-click nyo po.
Sa pang 7 page guys, dito po ilalagay nyo po kung saan po nyo po siya gagamitin, kung ano po yung purpose request po niya. If ever na hindi po kayo sure kung para saan, pwede nyo po i-click yung others, tapos ilagay nyo po is for personal purposes. Dito naman po sa pang 8 page po guys, nakalagay is yung legal or administrative proceeding. Ibig sabihin po nun kung meron bang mga correction na naganap po doon po sa PSA nyo dati. Sa case ko po kasi guys, may pina-correction po ako. Nakalagay din po dyan kung may remarks po daw yan. So, i-click nyo po. Pag wala po remarks guys, as in wala po kayong pinaayos po doon. None lang po. Pero katulad po sa akin, meron po akong pinaayos. So, ilalagay ko po or i-click ko po yung correction of entry. Then, continue po. Dito naman po sa 9th page po guys, ay ilalagay nyo na po kung saan nyo po ipapadeliver po yung certificate po ninyo. Make sure guys na tama po yung pagdideliveran, yung complete address dito guys, dahil dito po mismo i-deliver yung certificate po ninyo. So dito guys sa may bandang baba, ilalagay nyo din po yung mobile number po ninyo at yung email address ninyo dahil isisend po nila yung reference number na pagbabayaran po ninyo. At together na din po guys yung status at notification kung ano po yung update po ng inyo certificate po na ni-request. After nyo po ma-continue guys, lalabas po yung summary ng information na nilagay nyo. Make sure guys, i-double check nyo po kung tama po yung mga spelling, kung tama po yung nag-request. Pag birth certificate po pala yung i-request nila, 365 pesos po yun. Included na po yung delivery courier. After nyo po ma-confirm, magpo-proceed po kayo sa payment. Dito guys, may lalabas dyan na reference number at mamimili po kayo ng payment option. Ito po yung mga partner channel po nila na payment na pwede nyo pong pagbayaran. Pwede kayo magbayad ng GCash, Paymaya, Bayad Center, pwedeng credit card or debit card guys. So ngayon guys, magbabayad po tayo to GCash. Ilagay nyo lang po yung mobile number po ninyo ng GCash. Tapos continue guys. After nyo po magbayad, may notification po kayong ma-receive from PSA helpline.ph po. Meron din po kayong ma-receive na notification coming from your email na nakapagbayad na po kayo. And then mag-wait na lang po kayo kung kailan po i-deliver. Sa pag-check naman po ng status po, pumunta lang po kayo uli sa psahelpline.ph. Hanapin nyo po yung check status, click nyo po yan, ilagay nyo po yung reference number po ninyo, lalabas na po yung status po niya kung proceeding. Ito po yung delivery reminders po nila. If ever po na hindi nyo po siya nakuha, pwede nyo po siyang tawagan or mag-email po sa kanila. So lang po i-inform ko sa inyo na lahat na information po dito, secured po siya, kaya don't worry guys, security data po ito. Ito lamang po yung ino-authorize nationwide. Pero guys, gusto ko lang po linawin sa inyo na dapat po yung lahat po ng mga information na ilalagay nyo po dito ay accurate at tama po. Kasi once po na or inaccurate or incomplete, maaari pong isuspend or i-terminate po yung mga ni-request po ninyo. Kasi the use of psahelpline.ph shall only be legal purposes. Question, kung pwede ba ako mag-order kung nasa Mindanao ako or Visayas? Yes po, pwede po kayo mag-order kahit nasaan man kayo dito sa Pilipinas. Kaya po nilang mag-provide ng services. Nationwide po dito sa Pilipinas ay pwede po nilang i-deliver kung saan man kayo. Question, kung ilang araw ba dadating ang PSA or certificate dyan sa bahay ninyo? If kayo ay within Metro Manila guys, 3 to 4 working days, madi-deliver na po mismo dyan sa bahay nyo door to door. Pag kayo naman po ay outside Metro Manila po, expected guys na madi-deliver po ang inyong certificate 3 to 8 working days guys. Di-deliver po yung certificate na ni-request po ninyo. At i-share ko lang po sa inyo guys yung mga authorized payment channel po na pwede nyo pong pagbayaran po. Pwede kayo magbayad ng credit card, GCash, DragonPay, at pwede din po kayo magbayad ng BankNet, at pwede din po kayo magbayad sa 7-Eleven po. Yun po yung mga partner channel po na pwede lang po ninyong pagbayaran. What if nakapagbayad po kayo sa hindi po partner channel po nila? Pwede naman po yun guys, pero hindi na po liability nila na kapag meron pong losses doon po sa hindi
partner channel po nila, hindi na po sila liable po doon. So ano ba yung mga qualify lang po na pwede pong mag-request dito? Kung kayo po yung parents ng bata, kung kayo po yung guardian, pwede po yun. As long as family related. Pero yung question, magkano naman po yung babayaran namin kapag kukuha kami ng birth certificate, marriage certificate, or SENOMAR? Kapag kayo kukuha birth certificate, PSA, marriage certificate, 365 po. Included na po yung fees noon sa delivery. Pero guys, kapag kayo naman ay kukuha ng SENOMAR or not for marriage, 420 pesos po yan. Included na po yung fees ng delivery. Sana po nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong nga yung video na to, please give me a like and please don't forget to subscribe para sa tuloy-tuloy na panunood ng mga informative video na kagaya neto guys. Thank you very much and see you to my next video. Bye bye guys! Pogs TV.